Cheers, cheers. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging update sa ating mga video. Nako, ito na ho. Dahil sa nababalitaan natin, we are the one. We are one. We are the one ka dyan, Kuya Goods. Oo, kung saan-saan na natin nakikita ang post na yan. Talagang iba ho. Pag talagang nagkakaisa ang isang grupo, talagang makakabuo talaga ng isang matibay, matindi, at hindi matitibag na samahan. Simulan natin ang mga reaction ngayong hapon. Ano ba yung lumalabas na balita ngayon? Kung naaalala nyo, kung ano yung interpretasyon ng mga unggoy na taga-kamara at unggoy na taga-senado dito sa impeachment ni BP Sara. Ibalik tanong natin. Meron ho ako nakitang video way back 5 years ago. Ang desisyon ng Supreme Court at yung mga retiradong justices, binahagi ang kanilang termino sa Korte Suprema. Ano ang kanilang pagkakaintindi? Biruin nyo. 7 senador lang pwedeng ma-acquit si BP Sara. Kung sakasakaling mabawasan o hindi na nila isama yung ibang senador. Ilan ba ang kailangan nila para makonvict si BP Sara? 16. No matter what, meron diyang senador na hindi umatin sa trial, isa o dalawa, ang hinahanap po ay buong 24 senador para makonvict si BP Sara. Buong 16 na senador para makonvict si BP Sara. Ang hinahanap po ay yung judges na 24. Oo, 16 ho Kung masibak man yung dalawa, pwede pa rin. Ngayon, ang tanong dito, kung halimbawa wala ho yung, saglit lang, wala ho yung dalawa, kung wala ho yung dalawa, kasi 22 na lang sinasabi ng mga unggoy, di ba? Kung halimbawa wala nga, doon sabi sa video, 7, okay na. Acquittal ni BP Sara. Wow! Yan ang maganda. Pero siyempre, bago tayo romekta sa ating mga video, andyan lang ho yung join button. Pindot na. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Baka nandun ka na, isa ka na doon sa mga shoutout natin. Simulan nga natin dito. Maski si former Justice Asconia, nagsabi, 16 votes still needed to convict BP Sara. Hindi 15, hindi 14. Pero ang good news dito, yung acquittal ni BP Sara, mamaya sa susunod na video natin ilalatag yan. Is rather 16 to convict. 16 to convict. Just as a Two-thirds of all the members. Yes. Yun po yan, of all the members. All the members. Just as what Of happens the Senate. of the Senate. Maliwanag. Hindi naman ho sinabi doon na hindi sinabi doon na 15, hindi sinabi doon 14, hindi sinabi doon na 12, 16 ang kailangan of all the members. Pag nagkabotohan, nagkaroon ng trial, tatanungin, saan ka papabor? Ma-convict, ma-acquit. Yung conviction, ilang senador kailangan? 16. Ang tanong, makakuha ba sila ng 16? Pahirapan. Kung di sila mandudurobo, hindi sila makakuha ng 16. Acquittal. Alamin natin. What happens if there are senators that are unavailable? You're still a member. As long as Oyo. you're a member, you're counted in the reckoning of the two-thirds. Except perhaps when the person is under civil interdiction, so that he or she cannot vote for one reason or another, maybe an injunction, maybe a conviction, a disqualification. If that person can no longer vote, then it's possible to say that should not be counted in the reckoning of the two-thirds. But the Constitution says members All of members, the Senate, not yeah. even of the tribunal, of the Senate. Yeah. And even if you're abroad, you're still a member of the Senate. Yeah.
even if you cannot vote, let's say, because you cannot vote electronically if you're abroad. Still a member. So while you cannot vote, you are still counted in the two-thirds. So still 16. Okay. So sabihin po natin sa madaling salita, may dalawang, let's say two, kunwari lang po, hypothetically there are two senators who cannot vote, unable to vote for one reason or another. Is the magic 12 still gonna be 16? Still 16. Ah. Kasi members pa rin sila ng Opo. Senate. Ano tayo dyan, yung magagawa ng kwento at doon sa mga senador na in humble opinion. In humble opinion ka pa nalalaman, ha? Wala na kayong makukuha at wala na kayong mauuto. Ito lang ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino. We are one. Aray, aray, aray. Agoy, agoy, agoy. Doon pa lang sa we are one. Ano ba ibig sabihin nun? Pero, kidding aside, ito, na sinasabing 16 votes, mawala man yung dalawa, hindi man makapunta sa trial. Still, sila ay miyembro. Tama? Hindi naman sinungaling si Justice Acuña, yung former justice. Ngayon, mapunta tayo dito sa tuta. Tinawag na tuta ng Malacanang. Sino-sino ba itong mga senador na nababalita na tuta ng Malacanang? Kabahan na kayo pag ito yung mga magsilabasan. Talagang gagawa na naman ito ng mga kadibilan. Yung mga tuta na ito. Sino-sino ba yan? Alamin natin sa balitang ito. Yung mga tuta na yan, sila yung mga, sabi ni Aling Ledesma, mga nakikinabang daw yan. Oo, sila daw yung mga inaabutan ng mali-malita. Kaya magaling yan bumira sa mga Duterte kay BP Sara, lalong-lalo na kasi ayaw nilang papormahin si BP Sara. Dahil daw, sabi ni Aling Ledesma, pag nakaupo si BP Sara, ubos at walang nakawan na mangyayari. Tama. Diba? Yung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan eh. Kaya ngayon sila, takam na takam, sabik na sabik. Kaya inubos na nila ngayon sa angkaban ng bayan. Samantala, tinawag naman ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na aso at mga tuta ng Malacanang sina Senator Panfilo Lacson, Senator Vicente Soto at Senator Raffy Tulfo. Totoo naman Hirit naman ni Senator Rodante Marcoleta, umabot sa higit 7 bilyong piso ang nasayang na pondo ng Senado sa panahon ng pamumuno ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Grabe, Committee. Nagbabalik sa report si Mar Gabriel. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. Muling binanata ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga miyembro ng bagong majority block ng Senado. Sabi ni Cayetano, sunod-sunuran sa Malacanang ang ilan sa kanila na pilit na binawi ang liderato para pagtakpan ang katotohanan sa flood control scandal. Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Nako. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa iyo. Gusto mo? Yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Mariin namang itinanggi ni Lacson ang akusasyon ni Cayetano na aawa raw siya kay Cayetano dahil kung ano-ano na ang sinasabi at tila malapit na raw bumigay. Nako, yan na naman tayo sa sinasabi nyo eh. Kayo ho ang malapit na dahil nabibisto na kung saan pupunta yung kaban-kaban na mali-malita, sabi ni Aling Ledesma. Kilala na ho ang kilatis nyo. Yung taong bayan, hindi naman yan mangbang at ob-ob para hindi malaman kung sino ang mga dorobo. Tingnan nyo mga sarili nyong pahid. Pinagtatawanan kayo ng taong bayan. Kasi nga, ang karakas nyo hindi na huubra. Di ba? Ngayon, punta tayo dito. Anak ng tipaklong ka talaga. Triling, bumabanat ka na naman. Trillanes, wala pang ICC warrant arrest. Ano to? Wala pang ICC arrest warrant. Bakit alam mo? Di ba?
Ito talaga si Trilling, oh. Masyado mong pinapakomplikado yung, ang bansa, eh, nang dahil sa'yo, eh. 'Di ba? Bakit? Eh, ikaw ba naman, eh, makipagtulungan ka sa banyaga, eh, paaresto mo yung dating pangulo, eh. Hindi ba pagka, binigyan mo komplikado yung ano mo, ang, bansa, 'di ba? Anong iisipin ng ibang bansa? Ay wala, mahina ang Pilipinas. Kinukuha ng, banyaga para ikulong, dating, pangulo. Samantalang si Putin, tignan mo, pinagtanggol pa ng mga kasamahan niya. Ah, dahil sa inyo, sabagay malapit na 2028, eh. Thrilling, baka mamaya niya sa 2028 pagkaupo ni Bibi Sara hindi namin marinig yung boses mo. Maging pipipipihan ka sa loob ng 6 na taon. Saka ka lalabas pagtapos na ang termino ni Bibi Sara. Dahil yung panahon ni Tatay Digong tahimik ito, eh. Hindi nakapagdada, eh. Ngayon dumadada kasi alam niya wala sa pwesto at medyo dihado, ang manok ni BP Sara kaya masyadong bumabanat ito sa mga Duterte. Alamin natin 'to. Pinabulaanan ni dating Senador Antonio Trillanes ang impormasyong may inilabas na umanong arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bongo. Sabi po ni Trillanes, hindi dapat paniwalaan si Davao City Congressman Paulo Duterte. Wala pa raw kasing bagong arrest warrant na inilabas ang ICC kanino man. At kung may mga warrant nga daw, siguradong hindi naman ito malalaman ni Pulong. Gaya na Mukha mo. Ganyan-ganyan din yung pinagsasabi nyo pero group effort kayo. Tama lang yung sinasabi ni Kong Pulong. Meron siyang mga intelligence, meron niyang mga pondo para tiktikan yung mga galaw ng mga traidor sa bayan, sabi ni Aling Ledesma. 'Di ba? Bakit kayo traidor? Traidor mo yung Pilipino, eh. Isang dating namuno, pinakulong mo, pinadala mo sa dahig at lumabas din sa investigasyon. At sa short statement ng 18 Marines na meron talagang na-group effort at meron nagpapalit ng dolyares para ibigay doon sa ICC. Ilang milyon? Umabot daw ng $2 million. Wow, sarap, paldo. Tinatanggi nyo. Tanggi nyo lang. Lalabas naman ang katotohanan dyan, eh. 'Di ba? Tigil na nga kami sa'yo. Wala kang kakwenta-kwenta kausap dyan. Wala kang kakwenta-kwentang ano. Dito kami, desisyon ng Supreme Court. Ano yung desisyon ng Supreme Court patungkol dito? Atty. Salpanielo, pakibigyan kami ng info kung ano yung naging desisyon ng Supreme Court. Na ipagpatuloy natin ang mali. Hindi po pwedeng ipagpapatuloy natin ang labag sa batas. Kaya sana ang Korte Suprema, 15 buwan na baka naman gusto niya na magdesisyon tungkol niya sa issue ng whether or not illegal o legal. Sa party namin talagang illegal. Masyado naman klaro yan. Pero kailangan niyo pa rin ang pagpapatunay ng Korte Suprema. Kaya kung maaari lang naman, mga honorable justices of the Supreme Court, magdesisyon na po kayo. Pero dito po sa sinabi ni Senator Ping Lacson, naniniwala daw siya na dapat magbigay ng pinal na interpretasyon ang Supreme Court kung ilang boto yung kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Lacson, maaring mawalan ng saysay yung paglilitis kung hindi malinaw kung paano bibilangin yung kinakailangang 2/3 ng boto sa Senado, lalo na kung may mga senador na hindi nga makakaasali sa proseso. Ipinaliwanag niya na bagamat nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng boto ng 2/3 sa lahat ng miyembro ng Senado o katumbas ito ng 16 votes, may debate kung paano ito ipatutupad kung hindi nga kumpleto yung 24 na senador na makakaboto. Kaya nakatakdang magsimula yung impeachment trial sa July 6, Attorney Sal, habang nagpapatuloy naman yung paghahanda sa paglilitis. Ano po? Mamaya, relax lang kayo, Sir at Attorney Sal. Dahil yung dating justices, magsasalita ho patungkol dito. Si Justice Hilario Davide, siya ang nakakaalam kung ano ba talaga ang tunay na interpretasyon na ang kailangan makuha para makonvict at ilang porsyento o ilang tao o ilang senador ang kailangan ma-acquit si VP Sara. Ayan ang aalamin natin mamaya. Masasabi niyo sa pahayag ni Senator Ping, Attorney?
Magkaibigan nga talaga sila ni Soto. Pareho sila mahilig makialam sa hindi Yan, naman nila linya. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na yung mga abogado magdiskusyon yan. Unang-una, napakaliwanag ng saligang batas. Maliwanag na 16 ang kailangan na boto kasi yan ang 2/3 ng lahat ng miyembro. Magkakaroon lamang ng sigalot yan kung pagpipilitan yung babaan kaya mapipwersa sa isang petisyon sa Korte Suprema na magkaroon ng resolution regarding that. Pero kung hindi lang talaga kayo mamumulitika, hindi nyo pakikialaman, maliwanag ang saligang batas. Yan. Pareho din ng maliwanag ang probisyon ng saligang batas kung kailan o kailan ang bilang ng boto para makahalal ka ng Senate President. At siya ay 13. Doon naman sa, kasi majority of all members, hindi porket nakakulong o absent, hindi na mabibilang na 24. Kasi nga, sinasabi ng members of the Senate hanggat miyembro ka ng Senado, kasama ka dun sa bilang. Ganon din yung 2/3 of all the members. Kaya kayong mga hindi abogado, pwede ba? Huwag na kayong salita ng salita. Stop spreading your ignorance. Although that's not a crime. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, kahapon po, Attorney Sal, natalakay natin yung tungkol sa nakuhang impormasyon ni Congressman Pulong na susunod daw na target ng ICC ay si Senator Bongo. Pero ito ay pinabulaanan ng Department of Justice at ng Department of the Interior and Local Government dahil na yun nga, mayroon ng arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Bongo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala silang nakikitang anumang warrant at wala ring impormasyon yung PNP tungkol dito. Sinabi rin ng DOJ na wala silang natanggap pa na opisyal na komunikasyon mula sa ICC kaugnay ng naturang usapin. Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC bilang sandata laban sa mga kritiko nito. Binigyan din ng Palace Press Officer na si Claire Castro na mga kaso sa ICC ay isinampa ng mga Pilipino naghahanap daw ng pananagutan para sa mga umano'y paglabag na may kaugnayan sa extrajudicial killings. Ano pong inyong komento sa pahayag ng DOJ at ng Malacanang? Ano nga ba? Ano ang pinakapunto nila? Anong punto nila? Sa panig po ng DOJ, Attorney Sal, at ng DILG, ay so far, wala naman sila natatanggap na update. Yung warrant. Yes. Alam po niya yan. Itinatanggi nila talaga yan. Atty. Sal, di ba? Matagal na. Ganon din yung ginawa kay Tatay Digong, kay Senator Bato. Pinagtatanggi ng pinagtatanggi. Hanggang sa dumating yung punto na talagang nagdesisyon na yung mga onggoy na talagang ipa-aresto si Tatay Digong at si Senator Bato. Noong una, dyan sa Senate, meron pa silang paandar dyan na wala at walang sino man ang may order na pa-aresto si Senador Bato. Buti na lang, malakas ang mga impormasyon at malakas at may tiwala ang tao kay Senador Bato at magaling ang intelligence ni Senador Bato, naiskapaho niya, natakasan niya yung mga dorobo dyan. Ngayon, kung sasabihin nila dito na wala pang mga warrant of arrest, paandar lang nila yan. Ililihis lang nila kung wari ang usapan, pero ang tumbok doon, arestuhan pa rin. Dahil may umuugong na eh. Di ba? May balita na. May mga intelligence yan. Hindi naman mga eng-eng lang yan para ganyan-ganyan. Meron yan mga sources. Ngayon, ito, usapin na pinagtatalunan. Ito, dito tayo. Mas maganda, malaman natin kung ano talaga ang punto ng mga justices patungkol dito sa naguguluhan din yung ibang senador eh. Kasi wala nga silang alam. Ang alam lang nila, makonvict si BP Sara. Hindi nila nakikita yung acquittal ni BP Sara. Kahit yung mga taga-kamara, nagtatanga-tangahan o hindi natin alam kung anga talaga. Diba? Ang alam nila, conviction, yun lang.
Paano nga kayo makakakuha ng conviction o makonvict si BP Sara kung walang bilang at sapat para bumoto yung 16 na senador? Sino-sino ba yung mga senador na yun? O, yun lang naman yung mga tuta, na tinatawag na tuta ng, oo, kilala nyo naman. Tutuloy pa natin ng konti ito, para malaman natin ang punto. Matagal na naman nila sinabi na meron, kaya lang hindi pa nila natatanggap. So, premature. Although, syempre sa panig ni Senador Bongo, hindi pa po, bakit hindi ka mag-aalala? Magiging nasa sitwasyon pa naman ni Senador Bato. Nangyari na kasi Presidente Duterte. Kaya natural lamang na mag-worry siya. Although sabi niya, pinapasadyos niya na lang. Pero hindi pa pwede. Hindi pa pwede na ipagpatuloy natin ang mali. Hindi. Tama. Yun ang hindi pwede. Kaya nga yung nakikita ng mga isang religious group, mali na alam niyo yun, mali na ginigipit ang isang senador na nagsasabi lang ng katotohanan. Ito, maipasok ko lang maipasok ko lang to. Si Senador Marcoleta ngayon ang target ng mga unggoy. Pinipilit, ayon sa mga sources, ayon sa mga lumalabas na na-post, meron daw hong tangka na pasukin yung central dyan sa may Quezon City. Ngayon, ang plano daw, ang naratibo daw, palabasin, palabasin na si Senador Bato ay nandoon sa loob. Ngayon, papasukin. Subukan nyo, sabi ni Aling Ledesma. Hindi nyo ba alam? Tingnan nyo ngayon ng mga posts ng We Are One. Ito ay nagpapahiwatig na sila na huwag nyong gawin. Kung ginawa nyo yan noon sa KOJC, huwag nyo subukan dito sa isang religious group. Bakit? Talagang, kita nyo itong post na ito, papakita ko sa inyo Hindi tayo, tayo ay nagbabase sa mga posts, subukan na magkaalaman. Nakikita nyo ba? Yan yung kanilang mga posts. Di ba? Kaya wag ho kayong, We Are One. Lahat yan, We Are One. Huwag niyo susubukan, dahil hindi ho biro ang bilang ng religious group na yan. Talagang nagkakaisa ho sila. Ngayon, kung natatakot kayo na yung religious group na yan ang talagang hindi nyo kayang pasunurin, hindi nyo talagang kayang pasunurin yan. Kasi hindi po sila para sa mali. Para ho sila sa tama. Dahil yung ginagawa ang aral ng mga religious group na yan, nasa tama ho. Hindi naman sila maghihikayat at magsasabi sa miyembro nila na, ganito gawin natin kasi, di ba? Ngayon, sa kanila, natitimbang nila kung ano yung kabutihan na gagawa ng kanilang mga, Eto lang mahirap talaga sa gobyernong ito, parang binabalik na yung gusto mangyari dati. Diba? Kahit tama, pilit binamali. Kahit tuwid, pilit binabaluktot. Pag sa panig naman nila, kahit baluktot, itutuwid. Ang hirap niyong intindihin. Yung gobyerno na ito yung gobyerno na pinakatalagang the worst na okay pa yung kay Pinoy. Diba? Ito, ibang klase. Eto na tayo. Dito na tayo magkakaintindihan. Hirap na may sipon, habang nagbibigay tayo ng impormasyon o content. Retired Justice Hilario Davide Jr. Ito na ho, para magkaintindihan tayo doon sa mga senador na mga dorobo at sa mga taga-kamara na pilit gustong baluktutin. Makinig kayo, ito na ho. Mapapahiya kayo dito. Huwag niyong gawing huwag niyong gawing sariling rules. Ang Supreme Court o yung nakasaad sa saligang batas. You retired in 2005. Yes. Balik na raw tayo Now 13 All years videos old. ito, pero Do you think there all is videos ito way back 5 years ago. Pero ito ho, ang interpretasyon ni Justice Davide patungkol sa impeachment. a qualitative difference between the justices during your time
and the justices now? I can't 8 make years ago any pala to. comparison at this time. I would not have enough facts. But the matter is, during my time, we had promulgated the most comprehensive judicial reform. We call it the Action Program for Judicial Reform, precisely to improve the quality of justice the judges may be able to deliver and their own capacity building. During your time, was there any tension between the Chief Justice and the Associate Justices? The tension is not because of psychological or emotional or something. The tension is because of a very aggressive deliberation on a legal or constitutional issue during the NBank meeting or even in the division meeting. But nothing personal whatsoever, because we believe that as justices and judges, we should not entertain any personal motivation whatsoever. Well, do you think that in this instance, there are personal opinions or personal biases I affecting? will not make any conclusion, but people who listen to the way they testified, they can make their own conclusion. Well, do you think Corona's impeachment, the judgment in the Corona impeachment trials was correct? That is already over, moot but- and academic, no? Oo. Because it had been done and he was convicted. But if I were the Chief Justice at the time, I would not have taken the witness stand, because until the time that he took the witness stand, for me the evidence was not so strong. Ayun. But Narinig nyo. Yan yung panahon ni si Justice Corona ay na-impeach. So kung siya daw yung nagdesisyon noon, ang palagay niya hindi matibay ang ebidensya patungkol laban kay CJ Corona. Ngayon ganito din to. May halin tulad ito ngayon sa impeachment ni BP Sara. Sa tingin nyo, ito nga, di ba nagdesisyon na rin din ng korte na yung kay CJ Corona ay, oo, kita nyo, na ang mama nasira ang buhay dahil na politika. Ganon din ang gustong gawin ng mga Dorobo kay BP Sara. Pero napatunayan na wala hong katotohanan yung impeachment ni BP Sara, ay ni CJ Corona. Sinabi na rin niya noon, di ba? Merong desisyon yan. Ngayon, nawala na si CJ Corona, pero tumatak sa taong bayan kung paano pumasok ang pamumulitika dito sa mga sitwasyon na ganito. Ang nakakainis lang, dahil sa kagustuhan ng mga demon na pasukin ang mga bagay-bagay, panghawakan ng mga bagay-bagay, pamunuan ng mga bagay-bagay, gumagawa sila ng eksena. Ngayon, dito na malalaman kung ano ang katotohanan dito sa bilangan ng boto. since it is left to the judgment again of the senators, then it can be considered as strong. So it is up to them as judges. So that is the reason why I still believe. And I think the Chief Justice now is rather convinced that she should prefer to submit herself to a trial in the Senate. Because, as judges, this should become the conscience of the people. This should become the conscience of justice. But you said that you thought that Corona was judged guilty because he took the witness stand. Because Now you're saying that that Sereno is correct to submit herself to the... to submit, meaning to say that she should undergo trial. But Okay. it do not mean that she is going to testify. But Because the whole trouble in the Senate is, as again, 2/3 will be required to convict. So in this particular case, Ito na dito na papasok yung 2/3. Dito na rin papasok ang linaw ng sinabi dito. Malinaw pa sa tubig o mineral water. 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Do you think Tapos, ang kwento. Ganito rin ang magiging sitwasyon kasi wala nga si Senador Bato, wala si Senator Jinggoy. So ngayon, babawasan. Yung chances na ma-acquit si BP Sara, mas malilesen pa doon sa siyam na senador. Pero yung conviction na 16 still remain as 16. Bago nyo makuha yung 16, kailangan nyo munang
humatak ng ibang senador bago nyo makuha yung 16 votes. Pero sa lagay natin nito ngayon, for sure, acquitted na si BP Sara. Panalo na tayo dito. The animosity of the present justices is due to the fact that Chief Justice Sereno was appointed over their heads. Well, I like the attitude of now acting Chief Justice Antonio Carpio. So he realizes that the matter of appointment is a prerogative of the president if taken from the short list submitted by the Judicial and Council. So, meaning to say that if 5 were nominated or included in the list, or 3 were nominated, the president can appoint anyone of the 5. Do you think the animosity against Chief Justice Sereno by some of her colleagues is because she was, chosen? You may be correct. Why do you think President Estrada brought up the impeachment case against you? Is it because you swore Administer the oath. in, Yes. you on administered GMA. the oath Yes. of GMA? You mean to say he took that personally? I think he did All right. because he really believed that he did not resign. Okay. And In the case therefore, of Duterte versus Sereno, why do you think he, he says he's going to leave his hands off the case, but he was the one that started the whole thing. I cannot immediately say so. So should she be declared innocent? What is it called? If declared innocent, she will Yeah. go back. She should go back. And But to but show- what about to show- the people's skills, and all that To sort me, of it would stuff? not be much of a problem. Why? So ayan ha, kung umabot kayo sa ating video na yan, ako ho ay maglalambing naman. Kita nyo naman ha, yung interpretasyon ng mga magaling former justices, David ang kanyang pananaw dito, tama. Huwag niyong pagpilitan na 14, 15 para makonvict si BP Sara. Walang ganun. 16 ang kailangan. So acquittal, pag wala yung senador na iba, mas bababa. Kagaya, halimbawa, wala yung 2 senador, o pwede na lang 6 para mawalang sala na si BP Sara. Kaya kung umabot ka sa video na to, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Pakilike and share nyo ang video natin. At syempre, si Mang Banat, lagi kong pinopromote sa inyo para, mapanood nyo yung kanya mga banat. Kasi natutuwa ako sa kanya kasi, magaling ho bumanat. Ito ang kanyang YouTube channel, Subscribe nyo siya, yan Mang Banat, medyo gumaganda na at pagandahin pa ninyo, panoorin nyo siya. Tulungan natin ang mama ba to o bata? Para meron tayong katuwang pagdating ng araw. Hanggang ngayon pa lang, katuwang na natin siya para doon sa mga bumabanat naman kay BP Sara ay makatulong naman siya. Kung umabot ka sa video natin yan, ako naman ay maglalambing. Siyempre, shoutout segment tayo mula kay My Happy Pill. My Happy Pill. Shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Mula naman kay Vince Gallego. Shoutout po sa iyo Danilo Bunag, shoutout po. May Lavanza, shoutout po sa iyo. Flaviano Sena Reyes ng Cainta Rizal, shoutout po sa iyo. Sino to? Ilocano vlog ni Mangji, Mang Jess. Mang Jess DI, Jai. Shoutout po sa iyo. Marlene Venus Elorango, shoutout po sa inyo. Alicia Aranes, shoutout po. Overseas 4479, shoutout po. J. Morales ng San Mateo Rizal, shoutout sa iyo. Vino 66535, shoutout. Bonifacio Ramos, shoutout po. Darilyn Marfores, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusa, shoutout po sa iyo. Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, shoutout po sa iyo. Earl Gray, shoutout po sa iyo. Daryl Marfores, shoutout po sa inyo. Teresita Madura 9553, shoutout po sa iyo. Lea Real 1620, shoutout po sa iyo. Eddie Marforte, shoutout po. Ma'am Julia Sugiyama 6900, shoutout po sa inyo. Nasipon tayo. Demetrio Bukab, shoutout po sa iyo. Jacqueline Bonalos, shoutout po. Marjorie M. Cray 9179, shoutout po. Auring, shoutout po sa iyo. Ray Lagwatan, shoutout po sa iyo.
Apolinario Sabino Sr. Shoutout po sa inyo. Oo, sino pa? Oo, sino pa to? Nathaniel Lazaro. Shoutout po sa iyo. Golden Voice of Tamaraw. Shoutout po sa inyo. Kayen. Shoutout po sa iyo. Rosemary Sumaraga. Shoutout po. Erlinda Shiz. Shoutout po sa Angie Arcibal. Shoutout po. Nabila de Guzman. Chona Arcalia. Shoutout po sa inyo. Romeo Susa. Shoutout po. Gina Requez. Shoutout po sa inyo. At Helen Marino. Yan, kumabot ka sa ating shoutout segment. Ako naman ay maglalambing. Pakilagi-share yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye.